Stephen Curry bibigyan na contract extension ng Warriors, Klay Thompson uunahan ng Heat bago makabalik sa Golden State, at isang player na malapit kay LeBron tina-target ng Warriors kung hindi makuha si Davis. Mga Kadab Nation, magandang balita ito para sa lahat ng Warriors fans. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol kina LeBron James at iba pang trade rumors, tila malinaw ang isang bagay, ayaw pang tapusin ng Golden State Warriors ang panahon ni Stephen Curry. Ayon kay NBA insider Anthony Slater ng ESPN, bukas ang Warriors na bigyan si Stephen Curry ng panibagong maximum contract extension. Kapag naging eligible si Curry sa Agosto, maaari siyang alukin ng Golden State ng 1 taon o 2 taong max extension. Ipinapakita nito na nananatiling si Curry ang sentro ng plano ng Warriors kahit papalapit na siya sa huling bahagi ng kanyang karera. Bakit gusto siyang i-extend agad? Hindi na kailangang ipaliwanag pa kung gaano kahalaga si Stephen Curry sa Warriors. Siya ang 12-time NBA All-Star, 2-time NBA MVP, leader ng 4 na championship ng Golden State, at para sa marami, ang pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng Warriors at isa sa pinakamahusay na point guard sa kasaysayan ng NBA. Kaya natural lamang na gusto ng Warriors na manatili siya hanggang sa pagtatapos ng kanyang karera. Bagamat mag-39 years old na si Curry sa susunod na Marso at papasok na sa kanyang ika-18 season sa NBA, wala pa ring malaking senyales ng pagbaba ng kanyang laro. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 26.6 points kada laro, 47% field goal shooting, 39% mula sa 3-point line, 92% free throw shooting. Ang tanging naging problema ay ang kanyang lingering knee injury na naging dahilan kung bakit 43 laro lamang ang kanyang nilaro. Isa pang dahilan ay ang magiging sitwasyon ng salary cap pagkatapos ng susunod na season. Maaring matapos o mabuksan ang cap space dahil sa mga kontrata nina Jimmy Butler, Kristaps Porzingis, Al Horford, Brandon Podziemski. Kung mangyayari iyon, magkakaroon ng mas malaking flexibility ang Warriors para mapanatili si Curry at makabuo pa ng mas malakas na roster sa paligid niya. Ayon din sa ulat, naniniwala mismo si Stephen Curry na may ilang taon pa siyang kayang maglaro sa NBA. Kaya kung pareho ang kagustuhan ng Warriors at ni Curry, malaking posibilidad na makita pa natin siyang suot ang Golden State jersey sa loob ng mga susunod na taon. Ang pinakaimportanteng takeaway ay sa ngayon, wala pang opisyal na extension na napipirmahan, ngunit malinaw ang mensahe ng Warriors, gusto nilang manatili si Stephen Curry hanggang sa huling yugto ng kanyang NBA career. Ngayon, mga Kadab Nation, ano ang masasabi ninyo? Kung mabibigyan si Steph Curry ng panibagong 2-year max extension, sa tingin ba ninyo makakapanalo pa siya ng isa pang NBA championship bago tuluyang magretiro? I-comment ang inyong opinyon. At ngayon, mukhang mas lumalaki ang tsansa ng pagbabalik ni Klay Thompson sa Golden State Warriors. Matapos lumabas ang mga ulat nitong nakaraang linggo na bukas umano si Klay na tapusin ang kanyang karera sa Golden State, may panibago na namang development na nagbibigay ng pag-asa sa Dub Nation. Ayon kay Anthony Slater ng ESPN, isa sa mga koponang maaaring sumubok na kunin si Klay Thompson ay ang Miami Heat. Ngunit may isang mahalagang detalye sa ulat na mas ikinatuwa ng Warriors fans, ang salitang buyout. Sa kanyang pag-uulat, ilang beses na binanggit ni Slater ang posibilidad ng buyout. Kung magkasundo ang Dallas Mavericks at si Klay Thompson na tapusin ang kanyang kontrata sa pamamagitan ng buyout, magiging free agent siya at malaya ng pumili ng bagong koponan. At dito pumapasok ang Golden State Warriors. Sa kasalukuyan, may natitira pang $17.5 million sa kontrata ni Klay. Dahil sa salary cap situation ng Warriors, napakahirap siyang makuha sa pamamagitan ng trade, lalo na habang abala rin ang koponan sa paghihintay sa desisyon ni LeBron James. Pero kung magkaroon ng buyout, maaaring makapirma si Klay sa mas murang kontrata tulad ng veteran minimum o anumang halaga na kaya ng Warriors. Sa madaling salita, ang buyout ang maaaring maging pinakamadaling daan para sa reunion, ngunit hindi magiging madali kahit maging free agent si Klay, hindi automatikong babalik siya sa Warriors. Ayon sa report, interesado rin ang Miami Heat dahil kailangan nila ng karagdagang shooting at veteran depth matapos ang malaking acquisition nila kay Giannis Antetokounmpo. Bukod sa Heat, posibleng may iba pang championship contenders na gustong kunin si Klay. Sa kabila ng kompetisyon, may isang bagay na hindi matutumbasan ng ibang koponan, ang kasaysayan. Sa Golden State nabuo ang dinastiya nina Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Dito nanalo si Klay ng 4 na NBA championships at naging isa sa pinakamahusay na shooters sa kasaysayan ng liga.
Kung ang layunin niya ay tapusin ang kanyang karera sa pamilyar na lugar, malaking bentahe ito para sa Warriors. Ang pinakaimportanteng takeaway ay, sa ngayon, wala pang buyout at wala pang opisyal na indikasyon na aalis si Klay Thompson sa Dallas Mavericks. Ngunit ang bagong ulat tungkol sa posibilidad ng buyout ay nagbibigay ng panibagong pag-asa sa Warriors fans na maaaring mangyari ang inaasam na reunion. At ngayon, may isang kakaibang ideya ang lumutang na maaaring maging huling alas ng Golden State Warriors para mahikayat ang King na pumirma sa Bay Area. Ayon sa artikulo, kung ayaw ng Warriors na makipagsapalaran sa isang blockbuster trade para kay Anthony Davis, meron pa raw silang isang mas murang option. At ito ay ang pagpirma kay Kevin Love. Bakit si Kevin Love? Dahil isa siya sa pinakamalalapit na dating kakampi ni LeBron James nung panahon nila sa Cleveland Cavaliers, kung saan magkasama silang nanalo ng NBA Championship noong 2016. Makakatulong ba talaga ito? Sa basketball standpoint, aminado rin ang mismong artikulo na malabong maging malaking tulong si Kevin Love sa loob ng court. Noong nakaraang season, nagtala lamang siya ng 6.7 points per game, 37.3% sa 3-point shooting, at 37 games lamang ang kanyang nilaro. Sa edad na halos 38, hindi na siya ang dating all-star na kilala ng NBA. Hindi raw ito tungkol sa performance ni Kevin Love. Ang ideya ay magpadala ng mensahe kay LeBron James na seryoso ang Warriors sa kagustuhang makuha siya. Sa madaling salita, isa itong simbolikong hakbang upang ipakitang handang gumawa ng paraan ang Golden State. Ngunit may malaking panganib, kung pipirmahin ng Warriors si Kevin Love at hindi pa rin sumali si LeBron, maaaring magmukhang desperado ang organisasyon. Bukod pa rito, maaaring masayang lamang ang isang roster spot para sa isang veteranong hindi na gaanong malaki ang maiaambag sa laro. Kaya maraming fans ang naniniwalang napakalaking risk nito. Mahalagang tandaan na wala itong binanggit na ulat mula sa Warriors o sa kampo ni LeBron na talagang pinag-iisipan nila ang pagpirma kay Kevin Love. Isa lamang itong opinyon at mungkahi ng may akda tungkol sa posibleng paraan para subukang makahikayat ng superstar. Ang pinakaimportanteng takeaway ay sa ngayon, walang indikasyon na plano ng Golden State Warriors na pirmahan si Kevin Love bilang paraan upang makuha si LeBron James. Isa lamang itong hypothetical scenario na nagpapakita kung gaano kalimitado ang mga opsyon ng Warriors habang hinihintay ang desisyon ng King. Ang tunay na tanong ngayon ay kung sapat na ba ang kasalukuyang roster ng Warriors para mahikayat si LeBron o kailangan pa nilang gumawa ng isa pang malaking hakbang bago matapos ang off-season. Ngayon mga Kadab Nation, ano ang masasabi ninyo? Kung kayo ang Warriors, pipirmahan ba ninyo si Kevin Love kahit maliit ang maitutulong niya sa loob ng court kung may maliit na tsansa itong makahikayat kay LeBron James? O mas mabuting huwag nang gumawa ng desperadong hakbang? I-comment ang inyong opinyon.